Sa isang video ay bibisitahin ni Edito si Judy Ann para siguraduhin kung totoo ba ang sinabi ni Sir Paul sa kanya na 2 araw na itong hindi pumapasok. Dala sana ni Edito ang allowance para kay Judy Ann ngunit utos ni Sir Paul sa kanya na hindi muna ito ibigay sa bata. Alamin daw muna dapat ang rason nito kung bakit ito umabsent ng 2 araw. Nag-antay lang si Edito sa chat or tawag ni Sir Paul kung kailan pwede na niya ibigay kay Judy Ann ang allowance. Pumasok na nga si Edito sa bahay ni Judy Ann, kinamusta niya ito at tinanong kung pumunta ba sila Sir Paul sa lugar nung nakaraan. Sumagot naman si Judy Ann na okay lang siya at oo, pumunta sila Sir Paul sa lugar nila nung nakaraan pero hindi sila nagkita kasi wala siya sa bahay nila dahil pumunta siya sa UMA. Nagtaka na lang si Edito dahil may klase sa araw na pumunta sila Sir Paul sa lugar kaya bakit ito pumunta sa UMA. Tinanong ni Edito si Judy Ann kung bakit, wala bang klase. Sumagot naman si Judy Ann na meron pero nag-half day siya, pumasok siya ng maaga at sa tanghali ay umuwi siya ng bahay para pumunta sa UMA dahil wala na silang bigas. Tinanong na ni Edito ang gusto niyang malaman kay Judy Ann tungkol sa pag-absent nito ng 2 araw. Agad naman sumagot si Judy Ann kay Edito na hindi yun totoo, hindi totoo na nag-absent siya ng 2 araw sa paaralan. Sinabihan ni Edito si Judy Ann sa mga sinabi ni Sir Paul sa kanya na gusto ring iparating sa bata, na sana wag mag-absent sa eskwela para yung mga sponsors ay gaganahan lagi sa pagtulong. Pinaliwanag din ni Edito sa mga tagapagsubaybay ang side ni Judy Ann na hindi totoong hindi ito pumasok ng 2 araw, ang totoo ay nag-half day lang siya para makapunta sa UMA dahil wala na silang bigas. Dagdag ni Edito na ang hirap naman talaga pumasok na walang laman ang tiyan, kapag walang laman ang tiyan wala ring laman ang utak. Nilinaw ni Edito kay Judy Ann na kung kaya ba pumunta ito sa bukid ay para manguha ng kamote, gabi at kung anong pang pwede nilang makuha na pagkain. Sumagot naman si Judy Ann na opo. Sinang-ayonan din ito ni Edito dahil siya mismo nung araw ay ganun yung ginagawa niya, kapag wala na silang bigas ay pupunta agad siya sa bukid para manguha ng pwede nilang makain, kaya naiintindihan niya ang sinabi ni Judy Ann. Dagdag ni Edito na siguro yung araw na yun ay naubos na ang pera na bigay nila Sir Paul kaya wala na silang pagkain. Pero pinagsabihan pera ni Edito si Judy Ann na sana sa susunod ay wag na ulit niya yun gawin, dapat pumasok kapag may pasok at hindi na-absent, para masaya naman yung mga sponsors na makita ang improvement sa ating pag-aaral. Nabanggit din ni Edito ang sarili niya, wala siyang pinag-aralan kaya pakiramdam niya na parang hindi siya dapat ang mang-aral nila Judy Ann, dahil mas mataas ang mga pinag-aralan ng mga ito kumpara sa kanya pero ito yung bilin sa kanya ni Sir Paul na puntahan si Judy Ann, kakausapin na wag naman mag-absent sa kanyang pag-eskwela. So ayun na nga, nalaman na ni Edito ang dahilan ni Judy Ann kung bakit hindi ito nakapasok at pinayohan niya ito na sana mag-aral itong mabuti, para sa kinabukasan nito at sa kinabukasan ng pamilya. Dagdag ni Edito na mahirap talaga ang buhay lalo na magbubukid lang tayo, meron tayong income pero sapat lang para sa pagkain. Kaya kailangan talaga na magpursigi tayo sa pag-aaral, habang meron pang mga tao na handang tumulong, hindi talaga natin dapat sayangin ang tulong galing sa ating mga sponsors. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero huwag kalimotang mag-like and subscribe.